Sa bawat hakbang, ako'y nagbubuhay. Tulad ng hangin, ako'y naglalakbay. Hey guys, morning po mga kapatid. At isang maulang June 30 sa atin ngayong araw ng Martes. No? Malakas pong ulan. Tayo po yung mag-ingat. No? Dala tayo ng mga payong. At umaninin po. Na-late tayo ng ilang minuto. Ganun pa man, tayo po ay muli magpapatuloy dito sa ating God's Morning. At ating pong pag-uusapan ngayon ang isang critical na attitude, no? Na kailangan po nating pag-usapan. At ano nga ba sinasabi ng Biblia patungkol po dito sa mga taong sometimes ay mistreated you, no? Ngayon, pag-usapan po natin yan. At sa ating pong pagtalakay dito po ay tutungo po tayo sa aklat ng Luke, no? Mula sa chapter 6, verse 28. At ito po ay pamagatan nating, when mistreated, do not retaliate. No? Sabi nga, pray. No? Manalangin po tayo, sabi doon. At ngayon po sa ating pagtalakay nito, tayo po ay pangungunahan ng ating partner, no? Para basahin ang talatang ito at para tayo pangunahan po sa pananalangin. Dali lang po. Add lang po ako ng bride. Okay, so God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Lucas 6 verse 28. Pagpalain ninyo ang sumusupa sa inyo at ipanalangin ang mga nang aapi sa inyo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Bagamat maulan, Panginoon, samahan mo po kami sa aming mga gagawin ngayong umaga. Ganon din po, Panginoon, sa pag-aaral ng aming mga salita. Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na maunawaan namin at maintindihan. Ganon din sa aming kaisipan ang lahat ng salita na aming pag-aaralan. Bigyan niyo po rin kami ng puso na mapagpatawad sa aming kapwa na nakakagawa at nakakasakit sa amin, Panginoon. Nawa ikaw makita sa bawat isa sa amin. Naway sa pamamagitan mo ay maiparanas namin o maiparating namin ang pagmamahal na kagaya ng ibibigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa salita na aming pag-aaralan, maging sandata namin ito sa gawa ng kaaway. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. At dito sa ating pagtalakay ay mahalaga ho pag-usapan natin. No? Dahil may mga tao na kahit anong gawin mo sa mga tao na yan ay talagang parang mainit pa yung dugo sa iyo. Parang gano'n. Meron mong mga ganong klaseng tao na may mga taong kahit na anong gawin mo talagang baliwala pa rin. Pero mahalaga ho ang turo nito. Sabi nga po sa Amplified Version, bless and show kindness to those who curse you. Pray for those who mistreated you. Dalawang bagay. Biruin nyo, sabi nga, pag-pray nyo daw at pagpalain ang mga taong sometimes may hindi, sabi nga ay nambubuli, parang gano'n, May mga tao kasing nambubuli, mga gano'n sa buhay natin, At yan po ang isang bagay na tinuturo sa atin ngayon ng ating Panginoon sa Kristo. Sa talatang ito po mismo ating Panginoon sa Kristo ang nagbanggit nito. No? At kung ating sasalamin ang pananaw ng mundong ito, karaniwan po ang paniniwala ay kapag sinaktan ka, gantihan mo din. Tama ho ba? Mantika. Pero ito po ay turo ng lipunan na sabi nga ay na dapat ay pantay ang bigat. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Parang yan ang malimit nating naririnig at nararamdaman. Ako'y
Ako'y sinaktan. Kailangan kong gumanti. No? Kapag siniraan ka, siraan mo din. Kailangan mong ipagtanggol ang sarili o ibalik, no, ang mas masakit na salita. No? Parang gano'n. Pasakitan na lang ba ng salita? Pasakitan na lang ba ng kapag piniti ka sa tenga, pitingin mo rin sa tenga. Yan ang mundo eh. At akala po ng marami, no, ay na pag tayo ay nagpakumbaba, ay tanda ng kahinaan. At ang hindi pagganti ay pagkatalo. Minsan parang gano'n, ano ho. Pero dito po sa ating binasang talata o salita ng ating Panginoon Diyos, kabaliktaran po sa kaisipan ng mundo. Tama ho ba? Dahil sabi nga, kung tayo ay may bully sa harapan natin, pagpalain natin siya. Sabi nga, ipanalangin natin siya. Huwag tayong gaganti, sabi nga doon, di ba? At dito po sa Luke chapter 6, kasama na po ito sa tinatawag na sermon naman sa kapatagan. Kung lagi tayong nasanay ito sa Mount of the Sermon o yung sermon sa bundok, ito po ang bahaging ito ay sermon naman sa kapatagan. Ano ho? Kung mula dun sa taas, ngayon naman, nandito tayo sa baba. Kapatagan. Ano ho? At noong panahong iyon, ang mga tagusunod ay galing sa hirap at madalas po na pinagmamaliit o pinagmamaliitan o sabi nga ay binubuli, no? At laging kinakalaban, no ho, ng mga relihiyoso, mga pariseyo na namumuno sa lugar ng noon na talagang lagi silang sinusubaybayan. Ano ho? At sabi nga ay ang turo noon ng ilan ay mahalin ang kaibigan at kamuhian ang kalaban. No? Kapag hindi ka kaanib, kalaban ka. Yun po ang mindset ng bawat tao noon. Pero dinala po ng ating Panginoong Hesus ang pamantayan ng Diyos na mas mataas, no, sa antas na ito. Hindi na po ito sinasabi na dahil, sabihin po natin, parang madali lang po ito. Susundin lang natin. Ano ho? At kung titingnan po natin dito at papansinin natin ang kalaban na natin dito ngayon ay ang sarili natin. Hindi ho ba? Kasi yun yung desisyon sa buhay natin na susundin ko ba itong sinasabing ito. Parang argabyado naman ako. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, sabi nga, hindi sinabi na ating Panginoon Diyos ito dahil madali lang. Kundi dahil ito po ang kalikasan ng Diyos Ama. Kung titingnan po natin, ano ho, tayo ay hindi talaga makapapantay. Tayo ay talagang kaaway ng Panginoon Diyos. Tama? Subalit inilapit niya ang kanyang sarili para tayo ay makalapit sa Ama. Makalapit sa ating kaaway. Bakit? Kasi ang katunayan, hindi naman natin sinusunod talaga ang Diyos eh. Masinin nyo na lang. Ikaw ba ay umattend ng Bible study? Di ba? Yan ay isang pamantayan ng Diyos na inuutos sa atin ng Panginoon Diyos na bulay-bulayin natin ang salita ng Panginoon Diyos. Pero marami po sa atin ang tamad umattend ng Bible study. Tama ho ba? Dahil ang utos po na ito ay hindi galing sa kaisipan ng tao, kundi galing sa puso mismo ng Diyos na nagmamahal ng walang kondisyon. Kaya nga po, sa atin, wala po itong pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Minsan, kahit sa loob ng pamilya, trabaho, o kahit sa simbahan, may mga taong nagsasalita ng masama. Hindi patas ang trato o sadyang nananakit sa atin. Madalas po ang unang tumatakbo sa isip natin ay paano tayo gaganti o magpapabuti. Tama pa ba? Ano ba natin i-clear yung image natin? O sabihin natin, paano ba tayo magiging Jollibee? Alam niyo po yon? Yung bida. Paano ba tayo magiging bida? Ngunit ipinapaalala po sa atin ng talatang ito. Tayo ay hindi sumusunod sa pamantayan ng mundo. Tayo po ay sumusunod sa halimbawa ni Kristo. At ang paalala po at panalangin
sa halip na galit. Tandaan po natin, ito po ay hindi kahinaan. Ito po ay patunay na ang Diyos ay namumuhay sa ating puso. Itong paraan na maaring masabi natin, Lord, ikaw ang hukom at ipinagkakatiwala ko sa iyo ang sitwasyon ng aking puso. Kahit sa loob po ng tahanan, nangyayari po yan. Ngunit linawin natin, hindi po ibig sabihin nito na hayaan na lang po natin na apihin tayo. Hindi po ganon. Hindi po ibig sabihin nito na ang utos ay huwag gumanti ng masama. Ang sinasabi po dito ay dapat po meron tayong karapatan ding tumindig sa katotohanan at protektahan po natin ang ating sarili. O sabi nga, pwede tayong lumapit sa mga kinauukulan kung delikado ang sitwasyon. At the best way ay yung sabi nga ay hindi tayo madala ng emosyon doon sa ating sinasabi. Kaya po mahalaga yung barangay, mahalaga po ang hukuman kasi po ito po yung nagbibigay ng tamang pamantayan dahil wala pong emosyon yon. Dahil ang tinitingnan po doon ay ang karapatan at ang batas. Ito po ay pagmamahal na may paninindigan. Katulad po ng talata na sinabi ng ating Panginoon doon sa John 18 verse 23. Ano pong ginawa ng Panginoon nung siya'y sinampal? Sige po, tingnan po natin yan. John 18 verse 23. Sumagot si Jesus, kung may nagawa akong masama, patunayan mo. Ngunit kung totoo ang sinasabi ko, bakit mo ako sinampal? Yan po. Yung isang sundalo, nung tinanong ng Pariseyo, ating Panginoon sa Kristo, at sumagot siya, hindi niya nagustuhan yung sagot, sinampal ang Panginoon. Pero, nagtanong ang Panginoon, bakit mo sinampal? Kaya po, dapat din po tayo manindigan. Hindi manindigan ang hindi sa galit, kundi manindigan. Ano nga ba ang dahilan? Ano nga ba yung motibo? Minsan naman, iniisip natin sa buhay ng isang tao, na kapag yan ay halimbawa, yung taong yan, nakakagalit mo, nakakaaway mo, di ba minsan, ang iniisip mo, tapos nakita mo, nagkasakit, ayan, yan na yung kabayaran sa kasalanan na ginawa niya sa akin. Mali din po yun. Huwag din po nating isipin na ang paglapastangan nila sa atin ay parusa o bumabalik ng ganti sa kanila. Ang hatol po at paghuhukom ay nasa ating Panginoon Diyos lamang. Tayo ay hindi dapat umupo sa upuan ng hukom. Tama ho ba? Hindi naman natin pwedeng upuan ng opisina ng hukom at una hindi naman po tayo hukom. Sabi nga po sa atin ng John chapter 9 verse 3, sinabi na ating Panginoong Jesus. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Layo. Amen. At sabi rin po sa atin na ng Ezekiel chapter 18 verse 32 na ang Diyos ay nagnanais na magbago at mabuhay ang lahat. Dito lagi pong ang Panginoon nakahanda po sa restoration. Sige po, tunghayan po natin yun doon sa Ezekiel 18 verse 32. Ezekiel 18, 32. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Yan, malinaw po na ang Panginoon Diyos hindi po nagnanais o nagbabalak ng masama sa sino man tao. Kaya po, dito sa atin, tayo po ay binibigyan po ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay tayo upang hindi tayo maparusahan. Dahil sinasabi nga, di ba, ng John 3:18, ang sumampalataya ay hindi parurusahan. Subalit ang hindi nanampalataya ay
tinanggap niya na ang husga na para sa kanila. Kaya nga po, dito po sa ating buhay at sa ating pinag-aaralan, hayaan po natin ang ating Panginoon Diyos, ang sabi nga ay mag-asikaso ng anumang katarungan. At sabi nga ay sa ating buhay, hayaan natin na tayo ay mabago. At kung ang ating mga kapatid ay mabago rin, matransform, ay purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga sa buhay natin, huwag natin hayaan na tayo ay higitin din ng mga taong ito para magalit, gumanti. Hindi po. Dapat po nating sa ating buhay ay paano ba tayo matatransform? Paano ba tayo mababago? Yun po dapat ang mindset natin. Kaya nga po, hayaan po natin ang ating Panginoon Diyos. Ang tungkulin po natin ay, sabi nga, huwag manakit, no? O gumanti. Huwag po manghusga sa puso ng sino man, kundi magpala at manalangin at lumapit sila sa Panginoon Diyos. Tandaan natin, hindi lahat ng sinasabi natin ay susundin ng ibang tao. Pero, kung nakikita natin na maaari sila mapahamak, patuloy lang tayo magpaalala. Una, hindi natin sila kayang baguhin. And that is the very truth on that. Dahil hindi naman lahat ay susunod. Kaya nga minsan makikita mo na lang, lalapit yan ulit sa'yo. Pero dapat handa at bukas pa rin tayo. Dahil ang katotohanan po, ang natural na reaksyon ng mundong ito ay even kahit tayo, ay gumanti o magbalik ng sama ng loob. Tama ba? Lalo na sa mga taong ng abuso sa atin. Pero tinatawag po tayo ng ating Panginoon Diyos, sa mas mataas na pamumuhay. Dahil ang kanyang paraan ang siyang magiging sandigan natin upang mamuhay tayo ng masagana at kasiyasiya. Hindi po niya tayo, o sabi nga, hindi po niya ito hinihingi kasi madali lang. Para bang, sige, sundin mo yan, madali lang ito. Hindi. Kasama po kasi dyan yung emosyon natin. Kasama po kasi dyan yung ego natin. Kasama po kasi dyan yung pride natin. At kung ito ay kaya po nating mapaglabanan, kaya nating sundin, ito po'y patunay na tayo ay sa ating Panginoon sa Kristo. Patunay na tayo ay sumusunod sa Kanya. Kaya nga, sabi sa atin ng Romans 12 verse 2, ano po sabi doon? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kaloob niya. Amen. Sabi nga po doon, do not be conformed to this world, any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by renewing of your mind. Magbago daw po tayo ng isip. Tingnan po natin, naaayon ba yung ating gagawin, iniisip, sasabihin sa salita ng Panginoon Diyos? Naaayon ba siya doon? Kaya po sa ating aral na ito, pilitin po natin na patuloy na magpala o maging daluyan ng pagpapala. Magsalita po tayo ng mabuti. Huwag masama bilang ganti. Sabi nga po sa atin sa 1 Peter chapter 3 verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen. Kung ang mga tao pinipili tayong ibagsak, huwag niyong gagantihan. Kung narinig natin na gano'n na sinasabi niya, hayaan natin. Sabi nga kung makakausap mo, kausapin mo siya ng malumanay, kasi po kalimitan sa mga taong yan, pag kinausap ninyo, tandaan po ninyo, wala pong bibihira po na pag kinausap ninyo ay malumanay.
At sasabihin pa niya, ganito lang ako talaga magsalita. Mataas lang talaga ang boses ko. Pero sa katunayan nun, kasi nga, nakikita sa kanya yung kanyang emosyon. Kapag ang pinaguhugutan mo ay emosyon, no, naturalmente sa isang tao, lalo na sa isang Kristiyano, nasasabihin niya, ganito lang talaga ang boses ko. Pero hindi po kasi. Dahil ang Espiritu ay mararamdaman mo sa tamang tao. Ako niyo pa ibig sabihin? Ang isang tao kasi, ang lagi niyang scapegoat, ganyan siya. Eto na ako eh. Pero hindi. Ang katunayan po kasi, binago na siya ng Panginoon, kaya nandun na po yung malumanay na salita. Kasi kung titignan mo sa ibabang tao, ganun ka din. Di ba hindi? Eh, isipin natin sa buhay natin ito. Kung paano tayo dapat mamuhay, tumugon sa tamang pananaw. Nakatulad nito na itinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi nga, do not retaliate. Bitawan po natin ang ating mga karapatan na gumante ng masama. Alisin po natin sa method natin yan. At huwag din natin pong husgahan na sila ay nagbabayad ng kasalanan nila. Huwag po natin isipin na gano'n. Yan, kaya nangyari sa kanya yan. No? Kasi ganito yan eh. Hindi po. Malungkot po tayo kung ang isang tao, lalo na yung nakapanakit sa atin, ay nasaktan din. Alam niyo pinakamagandang mangyari sa isang tao na nagsasalita sa iyo na hindi mabuti, mag-born again. Kasi makikita mo na sa kanya, pag nabago na siya, makikita mo na, no? Magiging naturalmente na sa kanya yung paghingi ng tawad. O kung hindi pa man niya talaga kaya at pinuproseso pa siya, huwag nating i-expect. Sabi nga, ang paghingi ng tawad, sabi nga, ay sa Panginoon Diyos. Kaya kung hindi mo siya patatawarin, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon Diyos. Dahil kung anong ginamit mong panukat, yun din ang gagamitin sa yung panukat ng Panginoon. Kaya nga po, sabi rin sa atin, di ba, Romans 12 verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. Oh, ang linaw po nun, di ba? Beloved, never avenge yourselves. For it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. No? Kaya nga po, mahirap po yung ganti ng Diyos eh. Kasi pag ang ganti ng Panginoon Diyos, sabi nga talagang kahit nga si Satanas, takot eh. No? Kaya nga po mga mahal kong kapatid, huwag na nating isipin na ang ganti ng Diyos, o sabihin natin minsan na, hindi ba, hindi man masama, minsan na ipinagpapasa Diyos na lang natin. Ang Lord na ang gaganti sa Kanya. Medyo ano po yun. No, dahil sa katunayan po, ang pagganti ng Panginoon Diyos, ay parang sinasabi na rin natin sa tao na hindi ho siya ma-born again o hindi siya mabago ng Panginoon Diyos o hindi siya maligtas. Hindi po dapat gano'n. Dapat ang iniisip natin sa kapwa natin ay maligtas din po siya. Dahil ang katunayan ay napakahirap po na sasapitin ng mga taong walang relasyon sa Panginoon Diyos. Isipin na lang po natin. Ano ho? At patuloy po tayong manalangin. Kaya nga po sa bawat sitwasyon na sa tingin natin ay hindi maganda, manalangin po natin sa Panginoon Diyos. At huwag po natin ipanalangin na sana'y masaktan ng mga taong ito. Hindi. Kundi ipanalangin po natin na sila ay makakilala rin sa Panginoon at hindi mapahama. Ibigay po natin ang sitwasyon sa ating Panginoon Diyos. Siya ang tunay na hukom at makatarungan. Panalangin po natin na magbago ang puso ng mga taong ito. Maaaring hindi ikaw ang gagamitin para magbahagi sa kanila, pero yung sitwasyon mo, kung paano ka gumanti sa kanila, yan po ang pwede magbago sa kanila. Bakit kaya hindi gumanti ang taong ito?
Bakit kaya nananahimik na lang ang taong ito? Di ba sabi ng Panginoon? Ang ating Panginoon sa Kristo, Matthew 5 verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yun. Ganun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Isang paalala na kalimitan ay hindi po natin nasusunod. At mahalagang bagay po ang biyaya ng pagsunod. Ano ho? Dahil sa anumang salita na ating napapakinggan, sa anumang salita na ating napag-aaralan, pero hindi naman natin ito sinusunod, yan po ay, sabi nga ay, isang malaking issue sa buhay ng isang Kristiyano. No? Dahil ang pagsunod po ay hindi po ito kahinaan. Hindi ito po'y kalakasan. At kung tayo susunod, ito ay tagumpay sa spiritual na buhay po natin. Maaari ang mundo ito sinasabi na wala, mahina ka. Pero ang kaharian ng Diyos nagsasabing, good job, my faithful servant. Kapag ipinalangin natin ang mga nananakit sa atin, nababasag po ang kapangyarihan ng galit at pait sa puso natin. Sabi nga, ang nagbibigay tulong dito, ang tinutulungan natin ay sarili natin. Pero kung lagi kang yung sinasabi mong ganyan ka na, kung di ka na mababago, pinabibigat mo yung sarili mo. At hinahayaan mong gumalaw ang dyablo sa buhay mo. Pero kung hahayaan mo na sabi nga ay alisin ang galit sa puso mo, no? Hinahayaan mong kumilos ang Diyos sa iyong puso at sa iyong sitwasyon. Sabi nga sa atin ng Proverbs 25 verse 21 hanggang 22. Kapag nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. 22. Sa gayon, mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Amen. No? Imagine natin yun, ano? Yun pala yung kahihiyan. No? Kaya nga yung mga tao, di ba? Kapag may kailangan sa'yo, hindi sila makalapit, di ba? At pag lumapit yan sa'yo, talagang hiyang-hiya. Bakit? Kasi mismo sa puso nila, alam din nila na mali ang ginawa niya sa'yo. At kapag ginantihan mo siya ng mabuti, sabi nga, talo pa niya ng binugbog siya. No? Kasi makikita mo yung itsura pa lang nalalapit sa'yo. Talagang akala mo basang sisiw. Di ba? Ganyan yung mata nun eh. Di ba? Kaya makikita mo. Ibig sabihin nun, no? Talagang hiyang-hiya siya kasi may ginawa siya sa'yo na hindi mabuti. Alam din naman niya yun. Kaya nga ikaw, hindi ka dapat gumante. Binibigay ko lang po sa iyo yung yung emosyon, kasi nga po nakikita na natin yan sa mga taong yung akala nila hindi umiikot ang mundo. No? Ako marami po experience na ganyan. No? Pero ganun pa man, sa biyaya po ng Panginoon, napakabuti po ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tandaan po natin, ang pagganti at paghukom o paghukom ay gawain po ng Diyos, hindi po natin. Ngunit ang pagmamahal at pagpapala ay pagkikilanlan po natin na tayo ay mga anak ng Diyos at sinusunod natin ang ating Panginoong Kristo. Hindi po natin ito magagawa sa sarili lamang po nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa ating lahat. Kapag pinili po natin, natin na sabi nga ay magpala, sa halip na magalit at manalangin, o sabihin na natin, sa halip na tayo gumanti o manghusga, ikaw kasi, yan, nakita mo na yung sinabi ko sa iyo, o yan, ano ngayon, ano napala mo ngayon, diba? Yan yung mga salita na iwasan po natin. Tandaan po natin,
kapag ang taong ito ay lumapit sa atin at sabi nga ay humingi ng tulong, sabi nga, hindi ka lang nakipagkasundo sa kanila, kundi higit sa lahat, nakipagkasundo ka rin sa Diyos. Ganun po yun. Hayaan po nating ang ating Panginoon Diyos ang humawak ng hatol dahil siya lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan at siya ang tapat na hukom. Dalhin po natin ang puso ito, no? Sa bawat araw na nalalabi natin dito sa mundo ito. Sa ating trabaho, sa bahay, at sa lahat ng nakakasalamuhan natin. Nawa tayo po'y napagpala ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. At hanggang sa muli, hanggang sa araw po ng bukas. At ngayon po, ay tutungo naman tayo sa Wednesday's Reflection. God's morning muli, mga kapatid. Ang dami mo ng mga message. Ayan, magandang umaga po muli, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan, ito po yung utos na napakahirap sundin. Pero, napakahirap sundin, napakahirap gawin, pero napakaganda rin naman po kung makakabuti rin naman sa atin kung ating susunod sapagkat magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kung siya man ay nagagalit, kung mayroon mang taong nagagalit sa atin, ay tapos pinatawad na natin yung taong yon, mawawala po yung bigat sa atin. Pero doon sa taong yon, kung hindi naman siya marunong magpatawad, nasa kanya ang bigat. Kaya po, kailangan natin silang mga ipanalangin sapagkat kapag yung pong taong yon ay nanakit o masama ang sinabi sa atin, huwag tayong gumanti ng masama. Sa halip, hingin natin sa Diyos ang kabutihan at pagpapalang dumating sa kanila. At ipanalangin natin sila ng tapat sapagkat napakabigat po ng sitwasyon nila, napakabigat ng dalahin noong taong mayroong hinanakit sa iyo. Minsan din po kasi nararamdaman natin yung kapag meron tayong sama ng loob sa ating kapwa, napakahirap po dalhin, napakahirap siya, yung mabigat siya sa loob. Pero kung i-release po natin yon sa pamamagitan ng panalangin, di po ba gumagaan? Ganun din po ang gawin natin doon sa taong nanakit sa atin para gumaan din yung pakaramdam nila. At sabi nga po kanina, may ginawa na silang masama sa iyo pero mabuti pa rin yung pinapakitungo mo sa kanila, makakapag-isip sila. Doon magigising sila kung bakit nila nararamdaman yung ganong bigat ng loob sapagkat pero ikaw naman ay nakangiti, magaan ang loob mo, pero sila mabigat, kaya makakapag-isip po sila na dapat ay ng tama at malinaw ang kanilang pag-iisip sapagkat dinulog na natin sila sa Panginoon. Ipinanalangin na natin sila. Hindi po ibig sabihin nito na tama ang ginagawa nila, kundi pinapakita natin na ang ating puso ay pinamumunuan ng pag-ibig ng Diyos at higit at hindi ng galit. Kapag ginawa natin ito, tayo ay lumalaya mula sa bigat ng sama ng loob at poon, nagiging katulad tayo ng Diyos na mabuti kahit hindi tama ang ginagawa sa atin. So yun po, tayo po ang magiging ehemplo ng nasa paligid natin. At hindi po natin yun magagawa kung wala po ang presensya ng ating Panginoon. Kaya dapat lagi po tayong nananalangin, nagbabasa ng Biblia, yung sumasali sa mga Bible study, at saka ito po mga ginagawa natin ito. Ito po ang pagkain ng ating espiritu. Nang sa ganun, magawa po natin ng tama ang inuutos ng ating Panginoon. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Hey, praise God. At ngayon naman tayo tutungo sa ating mga kapatid. No? Huwag po tayong lulusong sa grabing dilim. No? Talagang madagim at malakas po ang ulan. No? Yan. Tayo po ay ngayong araw na ito, pinangunahan po tayo mula sa Barangay Concepcion, Carmelite Road. Yan, ang ating matalik na kaibigan, kumari, yan, at kumpare. Yan, sa panguna po ng
Susena Tanyo family. Yan, kasama po natin ngayon. Yan sa panguna ni Kumaring Carmeline. Yan, si Sister Carmeline. Kasama po natin, no? At pagbati rin natin kay Brother Arthur, no? At sa kanilang mga anak, no? Kay Julene at kay Pao. At syempre, pagbati na rin natin dyan, no? Lagi rin natin binabati ang ating inaanak dyan, no? Lagi rin nakikinig yan. Si Tyrone at si Janessa. Yan, isang mapagpalang umaga dyan, ano, sa Barangay Concepcion, Carmelite Road. At yan, kasama rin po natin ngayong araw na ito ang Nonoso family. Kasama po natin si Sister Nela Nonoso. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. At kasama rin po natin ngayong araw na ito, yan, sabi nga ay from Barangay San Ignacio. Kasama rin po natin si Brother, ang Preyo family, yan, kasama natin si Brother Rafael Preyo. Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, sa iyong buong pamilya at mga angkan diyan po sa Barangay San Ignacio. Yan, at kasama rin po natin ngayon ang ating kapatid mula sa Bulacan, Chao. Kasama po natin si Nay Marta. Yan, at pagbati rin po natin, no, kay Nay Gori at Nay Lina, yan, kay Yasel, at kay Inigo. Yan. At pagbati rin po natin ngayon, sinundan po yan ng kanyang asawa dito, si Kuya Chris Artillaga. Isang mapagpalang umaga po, Kuya Chris, no, sa inyo po. At God's morning po diyan sa Bulacan, Chao. No? At ngayon din po ay kasama rin po natin, ano ho, ang ating kapatid mula sa Liliw, Laguna. Yan po, ang Arosena family. Sa mapagpalang umaga po. Yan, kasama po natin ngayon ang yan, si Nay Edna Arosena. Yan, isang mapagpalang umaga po dyan. Ano ho? At yan, at sa inyong buong pamilya. At sinundan po yan from Osamis City. Yan, kasama po natin ang C family sa pangunan ni Dr. Julia C. No, at regards po dyan kila Sir Dodong, kay Johan Kerwin, and Jansen. Yan. At happy graduation. Ano ba? Graduate na si Jansen. Parang, okay. Yan. Okay, at yun po ay kasama rin po natin, pagbati natin from Villa Escudero. Yan, kasama po natin si Nay Winnie Patual. Isang pagpalang umaga po at pagbati rin po natin, ano ho, kay Ate Lisel Dalangin, no? Na-miss natin, no? Wala kahapon, ano, si Ate Lisel. At kasama rin po natin, no, wala po sa Bible study namin, what I'm saying, no. Yan, at kasama rin po natin ngayon from Kalihan. Yan, kasama po natin Barangay San Gregorio, kasama po natin si Sister Buena, no, Castillo. At pagbati rin natin diyan kila paring Alvin, no, Alvin Castillo at sa mga bata. Yan, God's morning. Yan, at yan, from United States of America, kasama naman po natin ang Daw family. Yan, kasama po natin si Nars Abigail. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, diyan, sa inyo lahat dyan. Yan, at ganun din po si from Barangay Santo Angel, kasama muli natin, no? Si Sister Manilyn Mendoza. Sa mapagpalang umaga po sa inyo. At kasama rin po natin si Sister Wenny Mercado. Ha, ating katabi. Yan. Nanonood din pala siya. Okay. So yan, at wala na po. No? Ayan. Nawa ay aking nabanggit po ang lahat. Ano ho? Iyan. At ganun pa man, ano ho? Sa mga manonood po ng replay, ano ho? Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po, tayo po ay magtatapos na at nawa tayo po ay patuloy na napagpala ng Panginoon. At again, isang paalala po sa lahat, ingat po tayo dahil maulan po, ano ho? At nawa tayo po ay iwas-iwas sa pagkakasakit, ano ho? Dahil mahal na ho ang kuryente at siguradong magmamahal din ho ang gamot. Ho. Kaya nga po, ingat po tayong lahat. At ngayon po ay tayo po ay magtatapos na at tayo po ay tumungo sa presensya ng ating Panginoon Diyos at tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras at araw na ito at sa iyong pagtuturo muli sa amin. Lord, tunay na inaamin po namin na mahirap, Panginoon, ang bahaging ito.
ang mahalin at pagpalain ang aming mga kaaway. Subalit, Panginoon, dahil sa ito po ay sinabi ninyo, turuan mo po kami na maging tapat at patuloy, Panginoon, na mangibabaw ang iyong katuroang ito sa aming buhay. Huwag mo hayaan kami, Panginoon, na tumalima sa iyong turo at bigyan mo po kami ng lakas at patnubay upang magawa namin, Panginoon, ang dapat po namin gawin, O Lord. At muli, Panginoon, sa aral na ito, patuloy na pasasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong provision. Salamat po sa lahat at patuloy po namin dalangin, O Lord, ang patuloy mong paggabay sa bawat isa sa amin, O Lord. At dalangin din po namin, Panginoon, na sa aming mga kapatid na may karamdaman, O Lord, kami po ay naniniwala sa iyong pagpapagaling at patuloy, Panginoon, na dalangin namin ang provision sa lahat ng aming mga pangangailangan ngayong araw nito. Magpapasalamat po kami, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ang tutugon sa lahat ng sitwasyon na aming kaharapin at kinaharap. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasalamat, at ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ again. God's morning, everyone.